Sosme, pera lang kayo, masarap kayo magmahal pag marami pera. Pag walang pera, tai na, wag ka ngang magmagaling dyan babae. Ikaw pala yung number 1 example na irresponsabling Pilipino. Alam niyo mga kababayan, especially sa mga Filipinong lalaki, karamihan sa mga Pilipino na lalaki ay may sakit. Hindi ko rin lahatin kasi hindi naman yan totoo. Bato-bato lang sa langit, ang matamaan lang talaga ang magalit. Kayo kasing mga Pilipinong lalaki na may sakit, sa una pa lang, labing-labing kayo ni Inday. Kunwari ba na, ay librihon ko si Inday para masabi ni Inday na marunong akong magmahal or responsable akong tao kasi may ipapakain ako sa kanya. Ganyan naman talaga ang karamihang Pilipino, no? Para masabi ba ni Inday, ay hala, itong si Dudong ba? Masarap talaga siyang magmahal kasi pinapakain ako. Siguro siya na yung forever ko kasi nga pinapakain at pinabubusog niya ang tiyan ko. Ako talaga, pagpakasalan ako ni Dudong, talagang mag-oo ako. Kasi for sure na ang tiyan ko ay palaging may laman. Hay naku oy, in love ako ni Dudong. Pero ang hindi alam ni Inday na itong si Dudong na ito may sakit pala. Ay naku day, pinakasalan nga si Inday ni Dudong. Ang una, sarap-sarap pa kasi nga wala pang anak. Agoy, pag nabuntisan na si Inday, diyan na magsimula ang sakit ni Indoy. So si Inday nanganak na, tapos ang isip ni Dudong, hala ka, dalawa na yung responsibilidad ko. Paano na ito? Boom! Diyan na magsimula ang sakit ni Dudong. So namang si Dudong na anxiety na siya, anong ginawa niya? Mag-start na siyang mag-inom, mag-start na siyang magsugal, mag-start na siyang magsisigarilyo. Kasi nga, ang sakit niya nagsusugod na. Nagsusugal kayo, nag-iinom kayo, nagsisigarilyo kayo para matakasan niyo ang responsibilidad niyo. At ito naman si Dudong, ang sakit niya ay lumala niya. Sasabihin pa, Inday, pwede bang iyutunti ka? At ito naman si Inday kasi nga asawa siya, responsibilidad din niya na magpaiyot siya. O sige Dudong, magbilangkad na ako, bigyan mo pa ako ng anak. Lumabas ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Ang sakit ni Dudong, lumala na. Hindi na niya makaya ang responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Kaya ayan si Inday, nagpa-OFW para mapakain ang mga anak niya at pati din itong si Dudong. Di alam ni Inday kasi nga lumala ang sakit ni Dudong. Yun, nang bababae na si Dudong kasi nga ang sakit ng tumoy niya ay kumakatin na. Agoy, nalaman ni Inday ang pagkakati ng uti ni Dudong. Anong ganawa ni Inday? Tama na dong, walain na kita sa buhay ko dong kasi irresponsable at mangingiyot ka dong. Sa kati ng utin mo dong, sana binahid mo na lang sa puno. Ayan tuloy, nagalit si Inday. Mas gugustuhin pa ni Inday na magiging single mom na lang siya kaysa bubuhay siya sa mga irresponsableng papa ng mga anak niya. So yan ang istorya ng mga single mom, kuya. Sana matuto ka na, magpagamot ka na sa sakit mo, sa mga sakit nyo para wala ng mga single mom. Ayan tuloy, si Inday gustong maghanap ng afam.